inyo, pakinggan po natin ano po ba ang mangyayari na dapat natin maunawaan sapagkat pag po ang mga tao po ay hindi nag-aral po ng salita ng Diyos, hindi po na ito maunawaan. Kaya nga po, sa pamagitan po ni Nebuchadnezzar nag-king ng Babylon at saka po si Daniel, silang pinag-usap at sila nagkaintindihan. Pag ang tao po ay nag-aaral ng Biblia at ang Diyos ang ating patnubay, maunawaan po ang pinag-aaralan. Matandaan po natin yan. Pag po ang tao po ay nakakilala sa Diyos at ang nangyayari sa lupang ito ay ating maintindihan sapagkat tayo po ay nag-aaral ng kasulatan. Pero ang mga tao po hindi nag-aaral ng kasulatan, hindi naiintindihan ang mga bagay na nangyayari sa lupang ito. Kaya ngayong gabi, mag-aaralan po natin ang mga bagay-bagay na ating dapat maunawaan tayo dito mo sa dalito pang padalangin. Mahal namin Diyos, makapangyarihan sa lahat, nagbibigay ng karunungan, kaalaman, nagbibigay ng katotohanan, kayo po pati, narito po kami, kinikilala po namin, ikaw ang magdalalang ng lahat ng bagay. Sa aming pagkasalita, sa aming mga kaibigan, unaway inyong pagkalain, maunawaan po inyong mga salita sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay. Ito po yung ating dating. Ang dating natin at ginagalawan mga minamahal ngayon. Sabi po ngayon, ito ang mangyayari. Bakit ang ating dating super init? Ang tawag pa ay global warming. Nung aking nag-aaral ng todo, ito po yung matagal ko ng sermon nung ako po yung estudyante pa. At ang sinasabi ko lagi ng ako yung estudyante pa sa kolehiyo, tayo po ang ating dating ay magkakaroon ng suliranin. At ito mga minamahal, ang dating po natin ngayon, kailan po lamang lumabas po ang global warming. Itong year 2000. But in the year 80s, 90, wala pa yan. Noong pong panahon 80s, yung pong North Pole, dito po tumama po yung tinatawag natin greenhouse. Yung pong greenhouse ang sinasabi ko, yung po nagpapalamig ng daigdig. Dahilan sa paggamit ng maraming chemicals, dahilan sa hindi pag-iinit ng kalikasan, yung po ay nasira po yung po tinatawag natin greenhouse. Para po ba, kung hindi may orchids, at hindi mamamatay, lalagay ng greenhouse siya, lalagay sa nung, what do you call that? Parang lalagay siya ng palamig. Ang nangyari po dahilan sa pag-init po o dahilan sa pagkasira ng daigdig, nasira po ito at lumama po ito sa lugar na maraming yelo. Sa pagtama po ng lumaki, kaya po ang tama po ng araw ay mabulis sa dagat, babalik ang malaking bahagi po, evaporation, kaya po kung saan lugar, maraming baha, maraming nangyayari, sapagkat ang daigdig po natin ay sobrang init na. Ano ang epekto po nito? Sa pag-init ng daigdig, maraming nakakasakit, maraming namamatay, maraming suliranin sa pag-ito ang kalagayan po ng ating daigdig na ginagalawan. Hindi na po lalangin ang daigdig. Alam mo kung gawin ngayon ang mundo upang ang daigdig ay lumabig, hindi na po mga kaibigan. Bakit? Ito po ay tanda ng daigdig po natin ay malapit na matapos. Kung baga sa tao na yun, ang daigdig natin umugod-ugod na, umuhubo na, sa pagkakaating daigdig na po ay hindi na healthy. Ang daigdig po natin ginagalawan ay hindi na po maayos. Kaya kung titignan po natin mga minamahal ngayon, nung po sa North Pole, ang mga bundok-bundok ng yelo ay dahan-dahan, natutunaw na at natutunaw, kaya po maraming mga baha. Nang ako pinakapunta sa Brazil, doon po sa Brazil, kaya nakapunta sa Rio de Janeiro, ang kanilang pong hotel ay along the seashore. At doon po, ang kanilang daanan po ay para mga bricks. Sabi nila, kaya dito, from the history ng Brazil, there is no rain. Pero kung nakaraan po ng taon, ang kasalukuyan, ang Brazil po ay walang tigil ng pagbaha. Bakit? Nasira na po ang ating daigdig na ginagalawan. Sa ganong kalagayan ang namahal, hindi natin kaya makontrol ang pagkatulog at pagkahirap ng kalagayan ng ating lupa ang ating tinitirikan. Ito po tatawag ng asteroid. Alam po niyo, pag binabasa po natin ngayon sa mga balita, may mga bagay na nangyayari pag ito tumama sa kalupaan, sa ating daigdig, ay ito isang, sabi, parang katapusan na ng mundo. Ito po mga minamahal ay hindi kinatatakutan. Sa mga nag-aaral ng Biblia, hindi kagalakan. Amen? Bakit?
Sapagkat sinasabi ni Jesus, kahit sa gawin po ng mga satellite na sa kalawakan na kami namahal, walang epekto yan. Pero ang epekto ay kahirapan sa nangyayari sa ating lipunang ginagalawan. Tingnan po natin ang buhay ng maraming mga tao sa lipunang ating kinalalagyan ngayon. At alam po ninyo ang sinusulan natin ngayon, walang iba kundi ang isang Diyos na mapagmahal. Amen? Salamat po ang sinusulan natin sapagkat sila magbibigay sa atin ng kaligayahan. Malimang tayo po, na kami namahal, ang pag-aaral ng sulatan. Hindi natin nakikilala ang Panginoon kung tayo may hindi mag-aaral ng kasulatan. At alam po sa Amerika, marami pong lumalabas sa mga kapasahin what the Bible says about the end of the world. Na ako'y nag-aaral, ako'y elementary at high school, nagsabi ng teacher ko, "Ma'am, malapit na pong magulo ang mundo. Huwag mo sabihin yan. Nakakatakot yan." Hindi po nakakatakot ang end of the world. Ang nakakatakot ay ikaw ay mamatay na hindi ka handa. Ang dapat natin gawin, mga minamahal, pag-aralan natin ang salita ng Diyos sapagkat ito po ay may katiyakan sapagkat ang Diyos ay nakatingin at nagmamahal sa ating lahat. Amen? At alam po niyo mga minamahal, mga kaibigan, sa inyong pagdalo sa lugar na ito, ang Diyos ay nakamasid sa atin at tayo po ay tinitingnan sa nangyayari. Lalo po si Jesus kasama ang kanilang dalawang alagad. Siya po ay nasa bundok ng Olibo. Sa pagkala ang pagkala sa bundok ng Olibo, kinausap niya mga alagad at pinakita po ang Jerusalem. Ito po yung magandang Jerusalem. At sa pagkala ang ginagpagalaw sa Jerusalem, ang sabi sa mga alagad, ang sabi ni Jesus, hindi ba ginagkita ang lahat ng mga bagay na ito? Ang katotohanan sinasabi ko sa inyo, walang matitiran yung isang bato dito na nasa ibabaw ng ibang bato na hindi po ibabagsak. At sabi ng alagad, ano po ibig sabihin ng Panginoon? Nakita ng Jerusalem, walang bato sa kapwa bato ang hindi po ibabagsak. Para bang sinasabi ng minamahal, ang palatandaan malapit ng matapos sa mundo, ang Jerusalem, na matataas ng mga bato ay ibabagsak. At pag ito'y nangyari, ito'y matutupad at malapitan ng pagdating ng ating Panginoon. Iisipin natin, sa ganitong kalagayan, natutulong din, meron po akong nakita sa isang babasihin na ang tao ngayon ay gumagawa ng mga plano kung may mangyari sa lupang ito ay pwede pumunta sa ilalim ng dagat, pumunta sa ibang planeta. Mga minamahal, ang ibang planeta ay hindi para sa atin. Tayo ay para dito. Huwag natin iisipin kung matatapos ang mundo ito, gumawa ka ng ibang mga proteksyon. Lahat ng mga bagay ang sabi ni Jesus, ito po ay tawag matutunan. Kaya ang sabi nito ay, walang maiwan. Ang sabi ng mga nagay, hindi ba kayo sabihin ng Panginoon? Ano ba ibig mo sabihin? Ano ba ibig mo sabihin ng Panginoon? Bago kayo malapit ng dumating. Lumakad sa kanyang sarili ng mga nagay at sabi, sabihin mo sa amin kailan nangyayari ang mga bagay nito. Kailan nangyayari para magandun eh. Alam mo sa panahon ko ngayon, alam natin pag malapit ng summer, ang puno po ng sinugwelas ay nawawala ang dahon. Di ba? Tsaka sabi, very close na ang summer. At pag hindi na talagang malapit ng summer, ito pong sinugwelas ay totoong nawawala ang dahon at lalabas ang kanyang mga bunga. Ang ibig sabihin, ang sinugwelas ay for the summer. May palatandaan mangyayari. Ang sabi ni Jesus, kailan mangyayari ang mga bagay nito? Ano ang mangyayari? Ang palatandaan ng iyong pagdating at katapusan ng panahon. Pag sinabi po natin katapusan, tapos na. Wala na, may sabihin po naman naman. Kaya pag sabi rito, ito yung pagdating ni Jesus. Ang sabi niya, unang sinabi niya, babagsak ang Jerusalem. Ito po ba yung nangyari ang pagbagsak ng Jerusalem? Ito po yung nasira. Ito po ang nangyari sa Jerusalem. At alam po sa isang propesiya ni Eusebio sa church history, ang sabi po sa taong 1856, mga 30 taon makalipas ibigay ni Jesus ang munang ito, ang mahapong Romano sa pangungunan ni Sistus ay pumarito upang ibagsak at isang ang isang rebelyon. Ang nangyari